Today is the last day of the Chinese New Year. Good morning, plants. Ito yung alaga ko. Alaga kong halaman sa balcony. Yan, jade plant. Hindi ko siya na-propagate kasi I'm very, very busy. Ito yung jade plants. Ay, money plants. Jade plant. Ano tawag dyan? Ano tawag dito? Cactus. And some orchid. Sorry sa inyo mga halaman ko, wala akong time pero dilig-dilig lang hanggang sa kayo ay magbulak. Ito yung overview ko dito sa Heights. Alam mo bukas kung saan yung Kalingap? Doon sa mataas na building na yan. Yan ay, sa baba niyan ay Ripples Bay. And then Deepwater Bay, magkatabi lang yan siya eh. Maraming ano dyan, pwede kayo mag-barbecue dyan during holidays. Pwede kayo mag-iyaw-iyaw. At dyan sa baba namin, dyan ay car park. Ayan yung sasakyan dyan na nililinis ko yung number 60. Yung number 60. Yan yung nililinis ko sa alaga ko yun. Tapos, dyan sa baba na, yun yung may dumaang blue. Dyan nakapark yung shuttle namin going to market. May service kami pag nagma-market. Ayan yung malaking ano na yung building. Orange, yung paint niya is college school. Ayan. Parang mga bata eh. May ano talaga. May kulay. And then, doon ang TST kahapon. Nandyan kami kahapon, no? Yan ang K11. K11 na yan, na building. Tinuro sa akin yung Sis Maldita. Sabi ko, overview ko yan doon. Pero, yan pala yan. TST pala yan siya. Yan. Yung malaking building. Ay, malaking building. K11, hindi na siya halata. Yung, parang may pyramid. Tapos, yung kulay brown, tapos yung parang may pyramid yan yung dyan kami kahapon na patpad with twins vlog and her baby dads. Yun yung kahapon wala yung ano dyan na Star Cruise, ngayon nandyan siya, malaking barko. Maraming umaakyat dyan pag may kakilala ka sa taas, sa loob. Pero pag wala ay mahirap din. Hindi sila nagpapapasok. At eto, yung mga residential building. Kala mo kung ano yun, no? Mga residential pala yan. Yung along the road, commercial building na yan. Yung kulay green na yun, dyan yung Harbor Plaza. That is commercial building ng North Point. Maraming hotel dyan, kaso lang mahal. Unlike sa TST. Ano siya, very popular sa mga turista. Yung mga datihang mga nagtutour na mas ginagrab nilang kumuha ng mastihan bandang TST kasi mura. Tsaka marami din mga pasyalan na pagbaba nyo ng pinagstayhan nyo ng hotel ay may pasyalan agad, which is walking distance. Yan, kung gusto nyo naman. Pero ano, may mga ano din siya, may mga advantages din siya. Kasi pag malapit ka doon, kumbaga, convenient sa iyo bandang mga Colon side, may mga pasyalan doon, mas malapit. Kung dito ka naman sa Hong Kong side, convenient naman dito yung may mga tourist spot din siya, yung like Ocean Park. Ilang ano na lang, isang sakay lang dito sa galing sa amin from isang sakayan lang dyan basta magtitik lang ako ng bus pababa, tapos may sakayan na papuntang Ocean Park kung gusto mo magbabas. Kung gusto mo na mag-train, babalik ako dun sa Admiralty, so by station from Admiralty to Ocean Park, isang station lang po yun. Then the peak
Kumbaga mas mas convenient na sa akin dito yung mga tourist spot nila pagka papuntang Hong Kong side, kasi sa baba lang, pagbaba ko na diyan ng ng area na yan, na yan main road. So along the road lang yung maraming mga option na pwedeng sakyan. Pwede ka mag ferry papuntang Central, yung yung ka lang, mag-explore kung wala kang gagawin. Dahil sa katamaran ko, mas pinili kong magbukmok sa bahay. Oo, napagod ang girl. Kasi nung una ko rito, alam mo yung sabik na sabik akong gumala, punta kung saan dito, saan dun. Yung nasawa na ako ba, parang sa isip ko familiar na ako sa lugar. So payo ko na pumunta sa malalayo kasi yung sacrifice ko ba yung pako, ang sakit. Pagdating ko sa bahay, tapos makikita mo yung bahay sabog, ay parang sakit pala sa dibdib kasi umalis ka ng bahay malinis, pagdating mo sabog, sumasabog yung ulo ko sa sakit. Tapos hindi mo alam yung uunahin, yung pigpitin ko anong mauna, kung anong una mong hawakan, dahil the whole counter ng kusina namin ay sabog. Hindi mo alam kung yung baso, tinidor, o yung basura, ang kalat na sa lahat ng bagay. Ganda ng Hong Kong. Maganda magstay dito pag marami kang pera. So ang Hong Kong ay okay lang siya pagka gusto mo mag-earn, mabilis mag-ipon ka lang ng mag-ipon, tas umuwi ka sa bayang sinilangan mo at doon kang mag-invest ng mga gusto mong i-invest. Dito mag-i-invest ka lang ng parang pang-finance mo ba? Or tama lang pagka wala talagang makakuhang trabaho sa atin, kaya yung iba, makaramihan talaga sa atin ng ibang bansa, kasi dito ay sa ibang bansa ay sure na may sahod ka kada buwan. Kaya nga lang, ang hirap kung hindi ka matanggap. Swerte kung matanggap ka, diba? Yun lang man din ang advantage ng pag-a-apply sa ibang bansa. Tsaka paswertihan din sa amo. Nakaapat akong amo bago ko nahanap itong 12 years na ako sa amo ko. Hindi mo man din mamalayan kasi kung okay yung relationship ng amo tsaka yung katulong, kasi parang hindi mo mamalayan yung pagod, yung sakit ng kalooban, yung homesick mo ba, lalong lalo na yan. Isang kalaban talaga ng OFW ang pagiging homesick. Pag mahina ka talaga, magsisimula ka talaga makaramdam ng iba't ibang sakit na hindi mo ma-explain kung saan nang kagaling. Hindi mo paglabanan yung homesick mo. Lalo pag may anak ka, iniwan mo baby pa. Well, sakit sa kalooban. Ang ganda ng tanawin. Ito yung gusto ng mga amo ko kasi overview nila seaside. Tapos ang ganda. 'Di ba? Ang ganda sa mata. Maganda sa mata pero masakit sa katawan. Kasi kahit sa balcony maglilinis ako dito. So yan muna. At na-tour ko na kayo dito sa heights na to. Nandito ako sa North Point. From North Point going uphill, hindi nyo na alam kung ano sasakyan nyo. Secret. Yan, doon sa Linggo yung Kalingapting. Doon sila sa Linggo. Maraming tao din dyan, but then it's fine kasi parang open sa crowd. Unlike sa mga park, may mga talaga dyan, may mga guard. So pag tinan nila makontrol yung crowd, tumatawag sila ng tulong para para ma-minimize yung ng crowd. Tsaka para sa na rin, safety ng bawat isa. Kaya ang bilis nila dito mag-action
Although hindi na nila antayin na may mangyari pa or something. Basta pag ano na, pag alam ng kailangan na ng ano, kailangan na ng backup, as in, inaano na nila. Ini-stop na nila. Diba? Welcome to Hong Kong. Here for now. Bye-bye. Happy New Year! Happy Chinese New Year. It's their last day. At last day na rin ng masasayang araw ng mga katulong. Last day na rin, kaya lubos-lubosin nyo na ako ay pagod. Pagod akong gumala. Ay, ang ganda naman. Mayroon nga doon nagpipiknik ko. Mga malalapit lang yan dito. Yung sa red, may umbrella na red. Malapit lang yan dito. Ayaw na nilang lumayo. Yan yung may mga silong-silong na dyan. May mga rest house. Pahingaan. May mga nagtatambay dyan. Yung ayaw nang pumunta sa malalayo. So, mag-antay na lang ng gabi. Pag-uwian na. So, walking distance lang. Nagluluto-luto sila. Tapos yung salo-salo sa pagkain. Sarap din. Saya. Bye!